Dapat daw papanagutin si Pangulong Rodrigo Duterte pati na ang pambansang pulisya dahil saan nila yung mga crimes against humanity sa mga nangyayaring mga pagpatay sa kanilang gera kontra droga. Laman yan ng report ng international group na Human Rights Watch tungkol sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng pulisya. Ang Malacanang, iginita pawang kasinungalingan lamang ang report. Crime against humanity para sa international group na Human Rights Watch o HRW ang pagkamatay ng libo-libong Pilipino bunsod ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kaya dapat daw managot si Pangulong Duterte at ang Philippine National Police. He can be held personally criminally liable for these crimes. He has incited them. He has ordered these police officers time and time again to kill drug dealers and drug users. And he has failed to take any action to stop this. Yan ang isa sa tinumbok ng report ng Human Rights Watch na pinamagatang License to Kill, Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs. Sakop nito ang 32 namatay sa 24 na insidenteng kinasasangkutan umano ng mga pulis mula October 2016 hanggang January 2017. Ang ilan tinawag nilang mga extrajudicial killing. Kinausap daw ng HRW ang ilang mga pulis na nag-iimbestiga sa mga kaso. He pulled the firearm that we are seeing in his hand. But unfortunately, he shot to death. Pero sinabi sa report na batay sa pakikipag-usap nila sa mga saksi, planted daw ang mga baril at droga para pagmukhay ng laban ng mga napatay. Pagkaano ho namin, yung dinagsana siya ng mga tao, tapos may mga media na, bigla ho nagkabaril. Nakahiga na po. Patay na po siya, yung kamay niya po nakaganon na. Tapos yung baril na nakalagay sa kanya, isang dangkal lang po yung layo. It is a fiction created by the police that all of these people have fought back. Inalis sa PNP at ibinigay ng Pangulo sa PDEA ang pagsasagawa ng anti-drug operation. Pero kamakailan, sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nais niyang maibalik ito sa pulisya. Ang nais ng HRW, tuluyan ng itigil ang drug war. This drug war has not made any contribution to ending the drug problem in the Philippines or restoring law and order in the Philippines. Rekomendasyon ng grupo, imbestigahan ng NBI, Ombudsman, CHR at ng UN Human Rights Council ang mga pagpatay at ihinto rin ng Amerika at ilang foreign institutions ang pagbibigay ng tulong sa bansa. Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, puro kasinungalingan daw ang laman ng report ng Human Rights Watch. The President was very clear. If you do your job as policeman and in the process you kill, then I will be behind you. What does he mean by that? Hindi ang ibig sabihin, pag nag-resist ng arrest, yung mga ina-arresto nyo at nangangarib ang mga buhay nyo, dapat pagtanggol yung sarili nyo. That is not wrong. Sabi pa ni Panelo, wala raw karapatan ng mga international court at agency na manghimasok sa judicial process ng bansa. Gate pa niya, natural din daw na pabulaanan ng mga kaanak ng mga napatay na sangkot sila sa droga. At wala raw pananagutan sa mga pagpatay si Pangulong Duterte. The accusations against the President have been there since he was mayor. Sa aking tingin, puro fabrication, paninira lang sa presidente natin. Bukas naman daw ang PNP na makipagtulungan sa Human Rights Watch. Pero kailangan pa rin daw nitong mapatunayan ang mga aligasyon. If they say so, then they provide the evidence and the affidavits and the accounts. Kasi it's easy. No? Sa amin po, wala ho kaming itatago, wala ho kaming pagmali, aayusin. Pagmali ho, pag nagkaroon ho sila ng violation of law, kakasuhan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.